Zising. Shit, Zising. Hindi kita pababayaan. Zising. Zising. Gagisha, nag-alala ka ba para sa akin? Kapag may iniintindi ka, may naramdaman kang takot. Wala na akong oras para hanapin ang pangalawang tagapagmana ng Shen. Mas mabuti pang alagaan mong iyong buhay. Kung hindi, ipapadala ko ang kuya mo sa impyerno kasama mo. Boss, ginawa mo ng lahat para iligtas si Miss Shen. Kahit ang iyong sariling buhay, sinusugal mo. Bakit mo pa ginagawang komplikado? Tumahimik ka nga. Anmuyaw, ang unang takot na tao ay hindi umiiral. Natutunan ko lang kung paano kontrolin ang takot. Hindi ko akalain na hindi pa siya namatay. Kung 2 beses, ay hindi na pwedeng gawin ito na 3 beses! Gusto kong makita kung ilan pang buhay ang meron kalaban sa akin. Boss Chen! Nasunog ang bodega natin! Pati ang lahat ng mga kalakal, nasunog din! Ano? Boss, sa bodega ni Shen Jianping, maraming magagandang bagay na nakatago. Ngayon na nangyari ito, hindi na nila matapang na report sa pamilyang Shen. Nagalit sila ngayon at nagkaproblema pa sa pag-iisip ng solusyon. Ang mahilig maglaro sa apoy. Hayaan mo sila maglaro. Nga pala, yung pinapaimbestiga ko sa'yo, yung tungkol sa aksidente sa sasakyan. Nang bumalik sa bansa si Miss Anne, ayon sa utos mo, nagpakalat kami sa iba't ibang paraan ng balitang babalik si Shen Ziseng. Iba-iba ang bawat pinalabas sa balita. At dahil doon, sa kalsadang pinangyarihan ng aksidente sa kuya ni Miss Anne Muyaw, iisa lang ang nakatanggap ng impormasyon. At ang taong nakatanggap nun ay ang kuya ni Anne Muyaw, si Anne Yifan. At para malaman kung sino ang bumangga, kailangan nating hintayin na magising ang kuya ni Miss Anne. Kung mamatay ka, ipapadala ko ang kuya mo sa impyerno para samahan ka. Ziseng. Kuya, Ziseng. Kanina sabi ni Auntie na ikaw raw yung umuubo. Maganda itong gamot para sa'yo. Huwag ka mag-alala. Nandun pa si Papa sa kumpanya. At wala akong bahagi sa Shen Group. Dapat ay mabilis na maayos ang paglipat ng shares. Pagdating ng oras, magpapadala si Papa ng tulong para sa'yo. pasensya na. Bakit? Bakit mo biglang nasabi yun? Ilang araw na nakalipas, sabi ni Papa, Tanga. Nagbibiro lang si Papa. Huwag mong isipin ng seryoso. At saka, matagal ko nang gustong lisanin ng Shen Group. Gusto ko rin maglakad-lakad na mag-isa para makapagpahinga ng maayos. At mag-relax lang. Sakto naman bunso. At nakauwi ka na. salamat. Ate, nandito na si Mr. Gu. Hindi na kita iisturbohin pa. Mr. Gu, huwag mong kalimutin paalalahanan si ate na uminom ng gamot. Tulad ng lahat, hindi natatakot sa kahit kanino. Lahat ay kaya niya, kahit mamatay sa lason. Dumating na siya dahil narinig niya umubo ako at nagdala ng gamot. Siya nila tayo katulad mo, na may sariling paraan sa lahat ng bagay. Tama. Hindi tulad ko, na tumalon sa apoy para iligtas ka. At mapapaniwala ka na lang sa murang gamot na yan. Si Shen ay nasa Shen Group bilang sekretary ng maraming taon. Alam niyang lahat ng tungkol sa Shen Group. Ang pagkikipagkaibigan sa kanya ay makakatulong sa atin na makuha ang Shen Group. Pinapunta kita sa Shen Group para makuha ang karapatan sa pamumuno, hindi para makipagromansa. Kaya sa Shen Group, magkikipag-usap na lang ako sa'yo. Tama. Sa Shen Group, ako lang ang maaasahan mo. Wala nang iba.
Mr. Gu. Nagsiselos ka ba? Ano sa tingin mo? Huwag. Hindi naman ito ang unang beses. Bakit ka nahihiya? Nasa silid-aklatan tayo. Maraming pwede makakakita. Hindi ba mas nakaka-excite yun? Talaga ba sa tingin mo si Shen yan? Hindi kukuha ng kahit konting benepisyo at gagawa lang para sa Shen Group. Suriin mong mabuti ang mga datos na ibibigay niya sa'yo. Alam mo na ba, ang alok na bahagi ng shares, talaga nabawas ang 15%. Dapat ang kumpanya ay regular o hindi. Wala sa pamilya Shen ang inosente. Shin yan. Talaga ba isa kang huwad? Boss, ang Shen Group na ito, dapat sana isa yun na yun. Paano mo papayagan makuha yun ng batang babae? May masamang aso si Gu Yishao na nagbabantay. Hindi ganun kadali na alisin si Shen Zizeng. Ano? Dapat ba tayong manahimik na lang at magmamasid habang siya'y umuupo sa posisyon? Si Shen Zizeng na maupo ay hiling na matanda, isang damdaming nag-iisa. Sa pulo ng mga shareholders bukas, iaanunsyo niya ang pagmamana ni Shen Zizeng. Kung ganon, hayaan na lang ang matanda na hindi makatalo. Si Chairman Shen, talaga bang ipapamana sa batang babae na bumalik sa bansa ang posisyon pag tumatanda na ang tao? Hindi na kasing talino tulad ng dati eh. May plano ang tagapangulo sa pagpili kay Zizeng. Mga kasama, mangyari maghintay ng matiwasay. Naniniwala rin ako na mapapatunayan ni Zizeng na siya ang pinakaangkop na tagapagmana. Hoy, akala ko nga pinalayas ka na ng papa ko. Bakit nandito ka pa? Kapag naging tagapagmana si Zizeng, ako na mismo ang aalis. Mukhang hindi ka na makakahintay. Kasama, dahil sa karamdaman, ang tagapangulo ay hindi makakadalo. Ang pulong ng mga shareholders ngayon, ako ang mamumuno. Anong ginawa mo kay Papa? Ang pulong na ito ay pinaghandaan niya ng matagal. Paano siya mawawalan ng dahil sa sakit? Siya ang tunay na ama ko. Ano bang magagawa ko laban sa kanya? Ikaw ang dapat tanungin. Shen yan. Bilang sekretary ng tagapangulo, hindi pwedeng palagi si Papa ang gumagawa ng trabaho para sa'yo. Kahit may otoridad si Papa, tumatanda pa rin siya. Dapat yung tanggapin yon. Kung hindi, mas marami siyang pagkakamali at masisira ang reputasyon niya sa huli. Mga kasama, bilang sekretary ng tagapangulo, kinakansila ang pulong na ito. Ikaw, anong balak mong gawin? Gamit ang 20% ng aking shares, naglalabas ako ng petisyon para tanggalin si Shen Hongse sa posisyon ng tagapangulo. Ako ang bagong pangulo nyo, si Xian Jianping. 20%? Pero malinaw na 10% lang ang hawak mo. Yung isa pang 10, saan galing? Suportahan ko si Xian Jianping bilang bagong tagapangulo. Ako rin! Ako rin! Kayo. Kapag nagising si Papa, hindi niya kayo patatawarin. Kapag nagising ang matanda, ako nang magiging pinuno ng pamilya Shen. Talo na ang sitwasyon. Sino ang sangayon? At sino ang tutol? Tutol ako. Zizeng? Ako si Shen Zizeng, anak na babae na siyang Hongze. Hindi ako sang-ayon na si Shen Jiaping ang
papalit bilang tagapangulo. Isang dalagitan na wala pang alam. Kung hindi dahil sa pagkiling sa matanda sa'yo, wala kang karapatang pumasok sa pinto ng Shen Group! Siyempre may karapatan siya. Si Zising ang tinalagang tagapagmana ng tagapangulo ng Shen Group. Kung nandito lang sana ang tagapangulo ngayon, meron na siyang 20% ng shares. Sinabi mo rin mismo. Kung ngayon dumating ba ang tao? Magkakarating ba siya? Ikaw ang lagyan ng laso sa sariling ama. Hindi mo ba alam yan? Mga Ginoo at Ginang, naniniwala ako, hindi rin yung gustong ipasang negosyo sa isang taong hindi kumikilala sa pamilya na naglagay ng lason sa sariling kamag-anak, tama ba? Bata ka pa. Anong ebidensya mo na si Shen Jiaping ang naglagay ng lason sa tagapangulo? Hayaan muna natin yan. Si Shen Jiaping ang pinakamagaling na tagapagmana. Bakit hindi natin siya suportahan? Kung hindi, susuportahan ng isang tao na wala pang shares. Kasi, Nandito ako. Gui Xiao, ito ang shareholders meeting ng Shen Group. Wala kang karapatang dumalo. Tawagin ang security. Paalisin siya! Tignan natin kung sino maglakas loob sa akin. Gui Xiao, huwag mong isipin na mababang luhang pamamaraan mo ay gagana dito. Ito ay ang Shen Group! Hindi ba sinabi ni Mr. Shen na ito ang shareholders meeting ng Shen Group? Ako rin ay isa sa mga shareholders ng Shen Group. Anong sabi mo? Anong kalokohan yan? Paalisin niyo na siya agad! Sa Shen Group ninyo, may nagtatago na nagbebenta ng shares. At nagkataon, nakuha ko ang 10% ng shares. Akala ko noon, ang 10% na shares, anong kayang magagawa? Pero, ako pa rin ang pinakamalaking shareholder. Mr. Gu, sinasabi ko sa'yo, ito ang Shen Group. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Shen Jianping, huwag mong kalimutan, sa Shen Group, hindi lang ikaw ang Yan Master. Tama ba? Shen yan. Yang ampo na yan, na itinuring na anak para sa aking landas. Anong aasahan mo sa gatekeeper na ito? Kakagat ba siya? Parang nalilito ka na yata. Mga Ginoo at Ginang, ang hawak kong 15% ng shares ay lilipat ko kay Zising. Paano mo nagawang magkaroon ng shares? Nung nakaraan, naganda si Papa ng kontrata kung saan ang 15% ng shares ng kumpanya ay ililipat sa akin ng maaga para sa mga hindi inaasahang pangyayari upang maiwasan ang alitan sa loob. Ngayon, kay Zising na ang 25% ng shares. Si Zising, ang pinakamalaking shareholder. hindi ako dinakonasyon yan. Mga Ginoo at Ginang, alam ko, para sa inyo, ang Shen Group ay hindi lang isang kumpanya. Ito rin bunga ng maraming taong pagsusumikap ng lahat. Para sa akin, para lang halaga nito, kaya nais kong hilingin sa inyong lahat na maghintay muna tayo hanggang sa bumalik si Papa bago magdesisyon. Ipinapahayag ko na pinagbabawal ang kahilingan ng palitan ng posisyon ng chairman. Kuya, salamat sa'yo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, ngayon, naalis na ko sa Shen Group. Pinangako ko kay Papa na poprotektahan kita ng maayos. Alam mo ba noon, nahawak ko ang 10% ng shares. Mr. Go, bakit ganito ang tinatanong mo? Ang 15% ng shares ay kabilang na sa Shen Group. Ang pinakamalaking shareholder, bakit sa simula pa lang, hindi mo na ipinakita ang kontrata para kansilehan ng pulong na ito? Kung ginawa ko yun, maiisip ng mga shareholders ng kumpanya na ang pamana ni Bunso ay ideya lang ng ating ama. Pero ngayon, meron pa rin ako bilang kuya. May mga prestihiyo ka na rin sa kumpanya. Kung hindi, iisipin ng iba na si Shen yan ay nagkakagusto sa sariling kapatid na babae. Nagpapatawa ka ba, Mr. Go? Napakatalino ni Bunso at bilang kanyang kuya, ako ay labis na pinapangaralan siya. Hindi ko nang hinihiling ang iba pa. Sa palagay ko, dapat mayroon pa kayong pag-usapan ni Bunso, Mr. Go. Sige, aalis na muna ako para hindi na ako makaistorbo. Sakto, titingnan ko muna si Papa. Para bang kinuha ang kaluluwa niya? Ano?
May nararamdaman ka na ba sa kanya? Siya isang mabangis na ahas. Isang nilalang na malamig ang dugo. Huwag kang magpalinang sa kanya. Ginagamit niya tayo para patayin ang mas malaki gamit ang mas maliit. Hindi lahat ng tao ay kasing inosente mo. Shen yan. Mukhang mali ang pagkahusga ko sa'yo. Miss Shen. Matagal na. Bakit hindi pa gumigising si Papa? Miss Shen, huwag kayong mag-alala. Ang Ginoo, ang lason sa katawan niya ay hindi nakakamatay. Pero medyo matanda na siya at ang metabolism niya ay mabagal. Kaya pagkalipas ng kaunting oras, gigising na siya. Sige. Bantayan niyo ito. Maliban sa mga kilalang doktor at nurse, huwag papasukin ng iba. Opo! Anong nangyayari? Siguro nawala ng kuryente. Miss Shen, huwag kayong mag-alala. Lahat ng kagamitan sa VIP ward ay may backup power. Kaya si Mr. Shen, hindi siya maapektuhan. Sige. Huminto ang ventilator na sa room 11. Magsagawa agad ng manual resuscitation. Room 11? Hindi ba itong room ng kuya ko? Kuya, sana ayos ka na. Kuya! Gumising ka, kuya! Nurse! Nurse! Shen Ziseng! Bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Ako? Mr. Go? Ikaw si Shen Ziseng. Ang panganay na babae ng pamilyang Shen. Wala kang dahilan para pumunta dito para makita ang taong ito. Walang magkakaalam. Iniisip lang lahat na ako ngayon ay pumunta lang para kay Papa. Lahat ng tao sa pamilya Shen ay nakatingin sa'yo. Kung mabunyag ang iyong pagkakakilanlan, alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo? Agos ikaw lang may mangyari sa kuya ko. Gusto mo ba na hindi ko muna magkitang kayo ulit sandali? Kuya Xiao, pinangako mo sa akin. Sinabi mo na ililigtas mo ang kuya ko. Hindi mo pwede sirain ang pangako mo. Ang makakaligtas sa kuya mo ay ang mga doktor at nurse, hindi ikaw. Ngayon, ikaw si Shen Ziseng. Ang pagpunta mo dito ay makakasama lang sa kanya. Pasensya na. Nagawa ko ang ganun. Magpapadala ko ng tao na mag-aalaga sa kanya ng tuloy-tuloy. Hindi mo na kailangan mag-alala. Boss, nakita na namin ang bakas ng aksidente ng iyong ina. Ito yung taong nagpasiklab noon. Nagpadala na kami ng mga tao na magsusubaybay sa taong nagsiklab noon. Sige, naiintindihan ko. Magpapadala ko ng tao para ibalik ka sa pamilyang Shen. Pagkatapos ng huling operasyon ng kuya mo at kapag gumaling na siya, sa oras na yon, aayusin ko na magkita kayo. Salamat, Mr. Go. Mr. Shen, ang kwarto ng Ginoo ay nasa itaas. Hindi ko alam kung mawawala ng kuryente ang elevator. Baka mas mabuting akyatin na lang natin. Mas mabuti pang pagodin siya. Ang kwarto ng matanda, hindi sa palapag na ito. Bakit siya nandito? Sandali. Anong pangalan ng pasyente sa kwarto ito? Kaibigan mo na ba si Mr. An? Matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa kaibigan na ito. Hindi ko alam kung anong sakit niya. Hindi nagkasakit si Mr. An. Na-aksidente siya sa kotse. Kakatapos lang niya mailipat mula sa ICU sa regular na kwarto. At hanggang ngayon, hindi pa siya gumigising. Tinatawag niya sa panaginip ng kapatid niyang babae. Ang pangalan ay An Muyao. Salamat. An Muyao. Ziseng, nandito kami para makita si Papa. Baka pwede mo kaming gabayan. Hindi naman sa lang palapag ang kwarto ni Papa. Pero nakita kita kanina na pumunta sa ikalawang palapag. Ano? Ang bilis mo namang na-miss ang asawa mo.
Shen Jiaping, huwag mong saktan ang inosente. Sino nagsabi na sasaktan ko ang iba? Gusto ko lang malaman. Anong relasyon mo sa lalaking ito? Wala kong anumang relasyon sa kanya. Talaga? Kung ganon, gisingin natin siya at tanungin. Shen Jiaping, anong balak mo? Huwag mo siyang galawin! Yo-yo. Yo-yo. Hindi ka talaga si Shen Ziseng. Ikaw ang kapatid niya, si An Muyao. Ako sa Shen Ziseng. Shen Jiaping, kahit ilang beses mo pang ulitin, hindi magbabagong sagot ko. Huwag ka nang manakit ng inosente. Sigurado akong may ginawa ka sa resulta ng dugo. Sabihin mo kagad sa lahat ang totoong pagkakilalan mo. Kung hindi, papatayin ko siya. Huwag mo siyang galawin! Ibigay mo sa akin ang lahat ng shares na hawak mo at ideklara mong isusuko mo ang karapatan sa pagmamana. Hindi ko magagawa yan. Ikaw, hindi ka ba natatakot na mamatay siya? Tumigil ka! Shen Jiaping! Ang lakas ng loob mo! Pati ba naman dito nangahas kang bataan si Shen Ziseng? Huwag mong isipin na dahil nasa ospital ang chairman, pwede mo nang gawin ang gusto mo! Ikaw talaga. Salamat sa iyong dalaw sa pagdalaw kay Emma. Si Shen Jiaping, mula noon ay lagi siyang may sama ng loob sa pagdating ng kapatid niyang babae. Hindi ko na kalang maging ganito siya kalupit na pati inosenteng tao sasaktan niya. Ngayon ko lang nalaman kung bakit ang chairman hanggang ngayon ay hindi pa rin ina-announce ang tagapagmana. Hayop ka! Wala kang puso! Niloloko niya kayong lahat. Hindi siya si Shen Ziseng. Ang pangalan niya ay An Muyao. Ang nakahiga sa kama ay kapatid niyang lalaki. Hindi siya taga Shen family. Nilason mo ang ama ko para hindi siya makadala sa shareholders meeting. At ngayon, mas lalo kang lumalala. Pati inosenteng tao sasaktan mo. Gusto mo lang kong palasin sa pamilya Shen. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Anong ebidensya mo na ako naglagay ng lason kay Papa? Ikaw, ang ebidensya mo na kung si An Muyao. Magpa-DNA test tayo. Hindi ba't malalaman natin agad? Nang una akong makarating sa pamilya Shen, pinilit niyo na ako magpa-DNA test. Gusto niyo ba ito yung pagdudahan niyo ako? Kailangan ko ng patunay ang pagkakailangan ko? Ito ang lahat ng shares na hawak ko. Kung mapatunayan na wala kang kahit anong kaugnayan sa lalaking ito, ibibigay ko sa iyo lahat at iaanunsyo ko na tuluyan akong aalis sa Shen Group. Ngayon, hindi mo na yan matatanggihan. Guyi Xiao. Huwag mong sabihin na pumunta ka para pigilan siya magpa-DNA test. Sinasabi ko sa'yo, kahit ano pang mangyari ngayon, ilalantad ko ang lahat ng panglilin ng nyo. Ayoko lang naman na madumihan siya ng kamay ng ibang tao. Sa harap ng lahat, may takot pa rin pala may daya si Yang Master Shen? Talagang may utang ako sa'yo. Bilisan mo. Imposible! Imposible! Salamat sa regalo mo. Pag-uutosan kong mga tao na ilabas ang gamit mo sa pamilya Shen, bukas, hindi mo na kayong pumasok sa kumpanya.
Pasensya na. Masyadong mabilis dumating si Shen Japing. Hindi nga ako nakaabot. Pero hindi naman lugi at nakuha mo pa ang shares. Pero, hindi ka ba dapat naghahabol ng salarin? Nang marinig ni President Gu na hinarang ka ni Shen Jiaping, agad niya akong pinabalik. Bilisan mong pagmamaneho. President Gu, 10 minuto na, hindi pa rin bumababa si Miss Shen. Bumalik muna tayo sa ospital. Pero boss, tungkol sa salarin sa sunog na pumatay sa ina mo, ito'y... Sabi ko, bumalik tayo sa ospital. Opo. Nakatakas ang salarin. Ikaw talaga, puro daldal. Bilisan mo, mag-imbestiga ka na. Opo. Salamat sa iyo. Imbis na pasalamat lang, mas mabuti siguro may gawin ka rin totohanan para ipagdiwang ang tagumpay natin ngayon. Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Pakiramdam ko, hindi na kita kayang iwan. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa pamilya Shen? Gusto kong tumayo sa tabi mo. Depende sa magiging kilos mo. President Shen, ito ang impormasyon tungkol kina An Muyaw at An Yifan. Paano naman magiging ganun kasakto? Yung aksidente ay sakto pang kaibigan niya. Salamat sa regalo mo. Ipapapahanda ko na ilabas ang mga gamit mo sa bayan ng Shen. Bukas, hindi mo na kailangang pumasok sa kumpanya. Shen Ziseng, hahanapin ko talaga ang tunay mong pagkakakilanlan! Noon ang mama ko, nagdesisyon na umuwi ng bansa. Isang araw bago yon, ang classroom niya ay nasunog. Nang malaman ko, may isang taong sinadyang magsimula ng sunog. Nang nagsimula akong mag-imbestiga, ang kumpanya ng Shen ay binigyan pa ng arsonista ng work visa para makabalik sa bansa. Ang mga dokumento ng approval, tsaka ay nasa opisina ni Shen yan. Kailangan mo talaga kong tulungan na makuha yon. Mr. Shen, nandito si Miss Shen para kausapin kayo. Nasaan siya? Nasa opisina niyo po. Naiintindihan ko. Kuya, bumalik ka na. Matagal ka ba naghintay? Sige, umupo ka muna. Bunso, tamang-tama. May gusto kong pag-usapan sa'yo. Ano yon? Itong resignation letter ko. Resignation letter? Hindi pagising si Papa, bakit biglaan naman? Noon, nung una akong kupkupin ni Papa, ang hangarin niya ay sanayan ako bilang assistant ng magiging tagapagmana ng Shen Group. Ngayon naman, naipasa ko na sa'yo ang buong Shen Group. Panahon na para gawin ang sarili kong bagay. Hindi pa sapat ang prestiyo mo sa pamilya Shen. Kailangan mong gamitin na mabuti si Shen yan bilang isang piraso ng laro. Pasensya na kuya. Hindi ako papayag. Alam mo rin naman na hindi na matatag ang loob ng mga tao sa Shen Group. Kung magre-resign ka pa ngayon sa ganitong sitwasyon, magiging parang buhangag na buhangin ang buong Shen Group. Kuya, pakiusap, tulungan mo na lang si Bunso. Huwag kang mag-resign. Pwede ba? Sige na. Dahil nakiusap ka, mananatili ako para tulungan ka. Magdaos pa tayo ng ilang salon events para mapatatag ang moral at mapalawak ang negosyo ng kumpanya. Ang bait mo talaga kuya.
Salamat sa inyong dalawa sa paglaan ng oras para sa kolaborasyong ito. Salamat din sa inyo. Pupuntan ko muna sila. Sige. Sa opisina ni Shen yan, hindi ko nahanap ang hinahanap mo. Baka naman, nasa iba. Hindi. Sa ganitong bagay, si Lolo Shen hindi siya kikilos ng personal. Si Shen Jiaping ay walang silbi. Tanging si Shen yan lang. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Akitin si Shen yan. Gu Yixiao, ikaw, talaga bang wala kang pakialam sa akin? Hindi ba noon pa may gusto ko sa kanya? Hindi ba lagi mong iniisip na hindi siya masamang tao? Kung ganun, bibigyan kita ng pagkakataon para makilala mo siya ng totoo. Sising! Ayos ka lang ba? Mukhang ako lang ng ilusyon. Gu Yixiao. Tulad mo. Paano ka makakaintera sa iba? Ayos ka lang ba, Sising? Tara na. Parang medyo na-sprain ng paa ko. Ihahatid na kita pa uwi. Sising. Pasensya na. Kanina, nataranta ako at mukhang lumampas na ako sa linya. Ayos lang. Ginawa mo yung pailigtas ako. Tama. Kukuha lang ako ng gamot. Ipahid mo lang. Ayos lang kuya. Hindi na kailangan. Kala kong tapang niya ay sobra-sobra. Bakit ka nandito? Ako? Nakaistorbo ba ako sa mundo ninyong dalawa? Yung iniutos mo sa akin, natapos ko na lahat. Si Shen yan, hindi siya ganun kababa. Zising, magpahinga ka muna. Tatawagin ko ang kasambahay para imasahe ka. Sige. Ikaw, nagkakagusto ka na ba sa kanya? Lasing ka na. Gu Yixiao, nababaliw ka na ba? Bakit? Bakit kay Shen yan ganun kakabilis magpakapit? Pero sa akin sobrang tanggi mo. Gustong gusto mo bang mahiga kasama siya? Teka. Hindi ba ikaw nagsabi na akitin ko siya? Ganun ka ba masunurin? Kung sasabihin kong akitin mo ako, gagawin mo ba? Hindi mo gagawin. Dahil malinaw na hindi mo kayang maghiwalay kay Shen. Gu Yixiao, kung gagawin ko, malakas ka bang tanggapin? Ikaw, na laging nagtatago sa likod ng iba para gumawa ng maduduming bagay. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ayon sa sinabi mo. Aakitin ko si Shen yan at magiging tao niya ako.
Sa akin ka lang. Habang buhay, akin ka. Kumusta, Mr. Go? Yung utos mong akitin kita, kumusta ang pagkakagawa ko? Huwag kang mag-alala, gagawin ko rin ang pang-akit kay Shenyan. Kung susubukan mo, sisiguraduhin ko ang kapatid mo bukas ay ililibing na. Eh, yung tungkol sa sunog, kailangan ko bang ipagpatuloy ang investigasyon? Ang bagay na yon, ako nang gagawa ng paraan. Ang kailangan mo lang ay tumayo ng matatag sa pamilya Shen. Yung pag-akit mo kay Shen yan, hindi man lang naging matagumpay. Kuya siya, buwisit ka! Sa akin ka lang. Habang buhay, akin ka. Guhi siya. Sino ba talaga ang totoong ikaw? Sa akin ka lang. Habang buhay, akin ka. Kuya, parang na-in-love ako sa isang taong hindi ko dapat mahalin. Kung gising ka pa ngayon, sasabihin mo ba kung anong dapat kong gawin? Kuya, huwag kang mag-alala. Pag natapos ko, lahat ng ipinapagawa niya sa akin, dadalhin kita sa ibang bansa para magpagamot. Gagaling ka. Si Xing Jiaping ay natalo at nawala ang shares niya dahil sa taong si An Yifan. Ayon sa sinabi noon ni Miss Shen, siya at si An Yifan, dati sila magkaibigan. Magkaibigan lang. Zising, Kuya, bumisita ka na naman sa kaibigan mo ah. Ang ganda talaga ng samahan niyo. dahil nung nag-aaral ako, madalas niya akong tinutulungan. Kaya, Kuya, bakit ka nandito sa ospital? Sige na, yung tungkol sa'yo at kay kuya, narinig ko na lahat. Narinig ko, kailangan niya mo-operahan agad. Kaya kumuha ko ng isang neurologist mula abroad. Pwede na siyang operahan ngayong araw. Malaki ang chance ang magising siya. Talaga, Kuya? Salamat talaga. Anong salamat? Kuya mo ako. Dapat lang nagawin ko to. Tara na. Kuya, salamat. Hindi ko talaga inaakala na gagawin mong ganito para sa kaibigan ko. Wala yun. Kahit wala ako, naniniwala ako na tutulungan ka rin ni Mr. Go. Walang kahit anong kabutihan na walang kapalit. Laging may dahilan. Alam kong si President ko. Hindi siya gagawin anumang bagay na hindi niya nakikita ang pakinabang. Pati ikaw, hindi ba kuya? Kung hindi akong tagapagmana, tutulong mo pa rin ba ako? Totoo, may sariling dahilan ako. Sa totoo lang, meron pa ako isang tunay na kapatid na babae. Kung tutuusin, kaedad mo lang siya. Sa tuwing nakikita kita, iniisip ko siya. Hindi ko kayang hindi ka tulungan. Kung ganon, nasan siya ngayon? Siya? Inampon siya ng isang mayamang pamilya at dinala sa kanila. Siguro nasa abroad na siya ngayon. Dapat masaya ng buhay niya. Masaya siguro ano? Narinig ko na buong araw na kayo magkasama ni Shenyan sa hardin. Alam mo ba, na ginagamit ka lang niya? Kaya ibig sabihin, Mr. Go, nag-alala ka sa kaligtasan ko?
Hindi magandang kalagayan ni Shen Hongze. Ayon sa orihinal na testamento, si Shen Jiaping ay makakuha ng natitirang 20% shares. Kung gusto mong pumalit, wala kang sapat na basihan. Kailangan mong mag-isip agad ng paraan para makuha ang suporta ng mga shareholders. Pinakakinatatakutan ng matatandang shareholders ay kapag ang bagong chairman ay umupo na, babaguhin ang kanilang mga tungkulan at shares. Kaya, paano kumukuha ang tiwala nila? Ipag-uutos ko sa sekretarya. Nianda ang isang press conference para i-announce ang engagement ni Shen Zizeng.